Alam natin ginawa sa pagers, ano, sa Middle East, sa may Lebanon. Pero may masamang epekto nga ba sa katawan natin ng sobrang paggamit ng cellphone? Gaya na sinasabi ng nanay mo, kaka-cellphone mo yan. Oo. Marami na pag-aaral dyan, pero ano kaya ang totoo ayon sa siyensya? Naku, sasabihin po sa atin yung nating award-winning Science Mobile Journal, Francis Orsio. Kahit saan magpunta, karamihan sa atin palagi nang may dalang cellphone. Pero naniniwala ka ba na masama raw ito sa kalusugan? Nasa bahay man, biyahe, trabaho o kahit naglalakad sa kalsada, sigurado panay hawak ninyo sa inyong cellphone. Kahit nga siguro bago matulog, katabi nyo yan, panay browse sa inyong social media o yung tinatawag na doom scrolling. Kaya may sumulpot na pag-aaral noong 2013 mula sa International Agency for Research on Cancer na ang exposure sa radio waves ng mobile phone ay posibleng nakaka-cancer. Pero sa inilabas na pagsusuri ng Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency, hindi raw totoo yan. Ayon sa pag-aaral na kinomisyon ng World Health Organization mula 1994 hanggang 2022 ay hindi naman tumaas ang bilang ng mga nagkaroon ng brain tumor o cancer sa utak kahit pa tumaas ang mga gumagamit ng mobile phones. Ito rin ang giniit ng isang health expert na ating nakausap. No, kahit gano'n ka pa katagal na sa telepono, hindi ka agad magkaka-cancer dahil dyan. Yung kasi actually na sinasabi noon na nakaka-cancer to, hindi kasi proven yun. Number one, ang ginagamit kasi na waves ng ating mga mobile phones ay non-ionizing radiation. Yung mga nakaka-cancer na radiation kasi ay yung ionizing radiation. Paliwanag ng eksperto, ang non-ionizing radiation mula sa mga telepono ay naihahalin tulad sa ultraviolet, infrared, microwave at radio frequency. Ang kabaliktaran nitong ionizing radiation na nakaka-cancer ay maaring makuha sa labis na exposure sa electromagnetic waves tulad ng gamma o X-ray. Kapag maliit lamang yung data mo, hindi siya talaga conclusive. Pagka mas malaki yung data set mo, mas magkakaroon ka ng mas tamang conclusion. At sinasabi dito na we can be more confident na yung exposure to radio waves from wireless technology is not a human health hazard. Pero sabi ni Doc, kahit na hindi nakaka-cancer sa utak ang telepono, maaring may masamang epekto pa rin ito sa ibang aspeto ng ating kalusugan. Number one, sedentarism. So pwedeng, dahil nga lagi naman tayo nakatelepono, diyan ka na naglilibang, nawawala na yung paglalaro natin sa labas, nawawala na rin yung physical activity natin sa labas, kaya nakaka-contribute naman ito sa obesity. Na yung obesity naman pwedeng maging link, no, sa inyong heart disease, diabetes, cancer din. No? Hindi man nakaka-cancer, paalala ni Doc, hinay-hinay pa rin sa paggamit ng phone dahil ika nga, lahat ng sobra ay nakakasama. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita.